Magandang araw, Kwentong Baryo. Pati na rin sa nakikinig sa inyong channel. Nais kong ilahad ang karanasan ng kaibigan ng aking lolo. Itago na lang po natin siya sa pangalang Ramil. Nangyari ito sa lugar ng Mercedes, Eastern Samar, taong 1946. Isang tago at mahirap na baryo. Mayroong isang lalaking kinatatakutan dahil ang kanyang pagiging aswang. Lantad ang ganoon niyang lahi, kaya naman lahat ng tao ay talagang yuyuko sa kanya sa tuwing siya ay mapaparaan sa kanilang lugar at susundin lahat ng inuutos nito. Nag-aalay din ng mga ito ng mga buhay na hayop kay Ismael para hindi na nito maisipang kainin sila. Meron naman kapatid si Ismael na itago na lang natin sa pangalang Juno. Sa kabutihang palad ay kabaliktaran niya ito. Hindi ito naging aswang at kapalit nun, ito ay lumaking sakitin, mahina at lampa. Kahit pa hindi naglalayo ang kanilang edad, ay sobrang bata nito tingnan. Isang hapon, napansin ni Ismael ang isang pamilya na bagong salta lang sa kanilang baryo. Katabi iyon ng kanilang tahanan. Pansin niyang kapuspalad din ang pamilyang na yon, pero wala siyang pakialam doon. Lalo na gabi-gabi siyang ginagambala ng pag-iyak ng sanggol na dala nito. Wala namang interes si Ismael na kainin ang bata. Sadyang naiirita lang siya dahil hindi siya nagkakaroon ng maayos na pahinga. Isang gabi at talagang napuno na siya. Sinipa niya ang kanilang pinto at nagmadaling lumabas para kumprontahin ang kapitbahay. At syempre, sinundan siya ni Juno. Pinagkakatok niya ng matindi ang bahay, pero wala namang sumasagot roon. Patuloy lang umiiyak ang sanggol. Sa sobrang galit niya, puwersahan niyang binuksan ang pinto at parehas sila ng kanyang kapatid na nagulantang sa nakita. Walang tao, walang gamit, tanging sanggol lang na nakahiga sa gilid ang naroroon. Hindi alam ni Ismael, pero bigla na lang niyang dinampot ang bata at inamoy-amoy. Sa pamamagitan noon, nalaman niyang 2 araw na pala iyong naiwan doon at sinadyang iwan ng mga magulang nito dahil sa kahirapan ng buhay. Juno, anong gagawin natin dito sa bata? Tanong ni Ismael. Ang sarap mo namang pagmasdang may hawak na sanggol at hindi ka naglalaway. Pangiti-ngiting tugon ni Juno. Kahit ako nagtataka kung bakit hindi ako natatakam sa bata na to eh. Sabay amoy at titig sa bata. Kupkupin natin siya. Huwag kang mag-alala. Ako ang mag-aalaga. Pakikiusap ni Juno kay Ismael. Hindi na sumagot si Ismael. Kahit naman papaano ay naawa siya sa bata. At nakikita niya din ang pagkasabik ni Juno na alagaan ito. Sa pagtagal,
Madami na silang nabuong plano para sa kinabukasan ng bata. Mas nakataon na din sa sanggol ang kanilang pansin dahil unti-unti na din talaga silang nahuhumaling dito na para bang hindi iyon anak ng kung sino, kundi parang parte talaga ng kanilang pamilya. Bagamat puro pagmamahal, natatakot pa din sila na baka dalawin sila ng kanilang mga kamag-anak at pag-interesan ng sanggol na paniguradong hindi nila matatanggap. Kaya naman, palaging nagbabantay ng araw sa kalendaryo itong si Ismael dahil mahirap na malingat. May mga celebration kasi na paparating sa kanilang lahi at hindi niya gugustuhing saktan ng mga iyon ng sanggol na itago na lang natin sa pangalang Ramil. Lumipas ang ilang taon at lagi namang nalulusutan ang mga kamag-anak nilang dumadalaw sa pamamagitan ng pag-iwan kay Ramil sa kanilang mga kapitbahay. Habang lumalaki itong si Ramil at unti-unti namang nanghihina si Juno na siyang nag-aalaga dito. Rumurupok na rin ang mga buto nito sa murang edad dahil sa karamdaman nitong hindi masagot-sagot. Hanggang sa palagi na lang itong nasa higaan at si Juno ay wala ng ibang ginawa kundi ang tingnan na lang si Ramil. Lumipas pa ang mga linggo at dumating ang araw na inaasahan naman ni Ismael. Ang bawian na ng buhay ang kanyang kapatid na si Juno. Masakit man para sa kanya, pero mainam na din yun kaysa mahirapan siya habang buhay. Pero ang sakit siguro na nararamdaman niya ay walang-wala sa sakit na nararamdaman ng anak ng kanilang magulang. Si Juno lamang kasi ang kasundo nito sa kanilang magkapatid. At takot din ng bata kay Ismael. Iyak siya ng iyak kahit palinggo. Magmula nang pumanaw itong si Juno, hindi naman siya matiis ni Ismael at nakipag-usap siya ng mahinahon sa bata. Pinamukha niya dito na tatay din siya nito pero malupit siyang bersyon ni Juno. Hindi siya pwedeng mabait sa ibang tao. At naiintindihan naman iyon ni Ramil. Isang makulimlim na umaga, may narinig na padabog na katok ang mag-ama na siyang gumising sa kanila. Hindi nagustuhan ni Ismael ang ginawa ng taong iyon. Kaya naman, dali-dali itong bumangon para kumprontahin. Nanlaki naman ang kanyang mga mata. Nang pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya ang kanyang tiyuhin na nanlilisik ang mga mata. Bakit wala kang sinabihan sa amin na patay na pala si Juno? Kung di pa naamoy ng mga alaga naming ibon, hindi pa namin malalaman. Wika ng nilalang na iyon kay Ismael. Bakit? Kailangan niyo bang malaman? Tuwing nagkakasakit si Juno, nasan ba kayo? Huwag na natin pag-usapan ng taong namamahinga na. Pabalik na sigaw ni Ismael. Bakit may tao sa bahay mo? Akin na yan. Ayan ang kabayaran sa pagtatago mo sa amin ng pagkamatay ng kapatid mo. Sabay turo ng nilalang kay Ramil.
Hindi mo pwedeng galawin yan, Tiyo, dahil talagang papatulang kita. Mahal na mahal ni Juno ang batang yan at siguradong hindi siya matutuwa pag nagkita kayo sa impyerno. Anak ko yan si Ramil. Nakabuntis ako ng tao kaya hindi mo siya pwedeng galawin. Pagbabangta na sagot ni Ismael. Tatay, bakit po kayo nakikipag-away? Sabat ni Ramil at yumakap sa balakang ni Ismael. Aba, talaga namang mas mataba pang bata na yan kaysa sa inyo ni Juno. Kilala kita kung gaano kakademonyo, Ismael. Taksil ka at gahaman. Alam kong ikaw lang ang kakain sa batang iyan. Pagdidiin ng tiyuhin ni Ismael. Umalis ka na dito, Tiyo, at huwag ka nang babalik. Huwag mong idadamay si Ramil sa mga kademonyohan mo. At baka makalimutan kong magkamag-anak tayo at kapatid ka ng tatay ko. Galit na wika ni Ismael. Manang-mana ka sa kasakaman ng tatay mo. Babalik ako, Ismael. Kukunin ko yung bata na yan at ihahain namin sa kaarawan ko na araw din ng mga pamangkin mong bagong sibol na aswang. At kung ayaw mong mangyari yun, hawaan mo yung anak mo. Wika ng aswang habang unti-unting lumalakad papalayo. Sumilip naman noon sa bintana itong si Ramil. Mula roon ay kitang-kita niya kung paano pangilagan ng mga tao ang kanilang panauhin na tumatawa mag-isa habang naglalakad papalayo. Niyakap ni Ismael ang bata at pinakalma. Nangako itong kahit anong oras pang bumalik ang aswang na yon, ay poprotektahan siya ni Ismael bilang ama niya at hindi siya hahayaang madawit sa kung anumang lahi ang meron sila. Isang araw, nagising na lang si Ismael na kailangan niya ring turuan si Ramil na protektahan ang kanyang sarili. Hindi lang sa mga tao, kundi sa kagaya niyang mga aswang. Labag man sa kanyang kalooban, ngunit sinabi pa din niya at pinaliwanag kay Ramil ang kanilang mga kahinaan, gaya ng asin at bawang, pati na rin ang pagtawag sa pangalan ng aswang para masindak ito. Hangang-hanga naman si Ramil sa kanyang mga nalaman. Salamat, Taya. Sambit ni Ramil habang nakayakap kay Ismael. Huwag mo sanang abusuin ang mga nalaman mo. Gagamitin mo lang yan sa importanteng pagkakataon at hindi lang dahil pakiramdam mo kailangan mong makalamang at magpasikat sa mga taong nasa paligid mo. Tugon ni Ismael kay Ramil. Sa paglipas ng mga araw, patuloy pa rin ang pagsasanay na ginagawa ni Ismael, habang si Ramil naman ay nananatiling isang bata na puro laro lamang. Sa katotohanan nga ay pwersahan din ang pakikipaglaro sa kanya ng mga kabataan sa kanilang baryo. Hindi dahil gusto ng mga iyon, kundi dahil natatakot ang mga ito sa kanyang ama-amahan. Ngunit wala silang magagawa, kundi sumunod sa kagustuhan nito upang hindi sila madamay. Araw-araw,
Iba't ibang bangkay inuuwi ni Ismael at kinakain niya sa harapan ni Ramil para ipakita dito kung ano pa din siya upang hindi ito makalimot. Samot-saring rambulan pa rin ang sinasalihan ni Ismael at patong-patong na din ang bilang ng mga taong napatumba niya kahit siya lamang mag-isa. Kaya naman, demonyo pa rin ang tingin ng mga tao sa kanya. Bagamat respetado si Ismael sa kanilang lugar, may mga kabataan pa ding malakas ang loob na apihin at kawawain itong si Ramil sa tuwing wala ang kanyang ama, lalong-lalo na ang isang ligaw na binata na sobrang lakas ng loob na pisikalin itong si Ramil. Hindi naman pinalampas ni Ismael ang sitwasyon noong nalaman niya at noong nakaharap niyang binata. Hindi maipagkakailang aswang din ito kagaya niya. Hindi rin naman nagtagal at nabulgar niya din na kaya ganoon na lamang kasalbahe iyon kay Ramil ay apo iyon ng kanyang tiyuhin. Binalaan naman ni Ismael ang binata na lumayo kay Ramil at kung hindi ay hindi niya ito sasantuhin bilang kamag-anak at babaragan niya ng bungo anong oras man niya gustuhin. Hindi niya nakitaan ng takot sa muka ang binata, ngunit naglakad naman ito palis. Sumapit ang hapon noong araw na yon at hindi siya mapakali. Pakiramdam niya ay nakarating ng sumbong ng binata sa kanyang tiyuhin at tiyak niyang hindi iyon matutuwa. Paniguradong may nagbabadyang panganib para kay Ramil dahil nakaayon sa kanilang lahi. Ang pag-aalaga kasi ng mga tao ay katumbas ng pag-aalaga ng mga baboy na kinakatay at inihahanda sa buong mag-anak at pagsasaluhan sa isang selebrasyon. Doon naalala ni Ismael na nalalapit na ang karawan ng kanyang tiyuhin at panigurado ngayon ang dahilan kung bakit pinag-iinitan nilang itong si Ramil. Totoo nga namang di hamak na tao lang itong si Ramil at kayang-kayang patayin ni Ismael kung gugustuhin niya at kainin ng parang walang pinagsamahan. Ngunit hindi niya maunawaan kung bakit hindi niya kayang masikmura na pinapatay si Ramil at sakta ng mga kauri niyang aswang. Alam niya sa sarili niya na kung ano man ang magaganap sa pagkagat ng dilim, ay ipaglalaban niya hanggang sa kamatayan ng bata. Hindi naman mapakali si Ismael noon. Umaangil siya ng umaangil. Isip siya ng isip ng paraan kung saan niya itatago ang bata. Ginawa na lang niya ang turo sa kanila ng kanyang ama na ipahid ang laway niya sa katawan ng isang tao upang hindi maagaw ng kahit sinong aswang dahil hindi nila ito maaamoy. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi niya iyon gagawin para kainin si Ramil, kundi para protektahan sa panganib na nagbabadya sa buhay nito. Tay, ano pong ginagawa niyo? Kakainin niyo na po ba ako? Takot na wika ni Ramil. Hindi, Ramil. Pinoprotektahan lang kita. Hindi ko alam ang mga pwedeng mangyari mamaya. Lalo na sa atin ang init ng mga kamag-anak naming aswang.
Pagpapaliwanag ni Ismael para kumalma ang bata. Unti-unti nang kumagat ang dilim sa paligid. Nakatago sa ilalim ng kama si Ramil habang nagpipigil umiyak at gumawa ng tunog. Alam niya kasing pag nakagawa ito ng kahit anumang ingay, ay malalagay sa panganib ang kanilang buhay. Hindi nga nagtagal, napansin niyang tumayo na sa pagkakaupo si Ismael at binuksan nito ang pinto at tila may kinakausap ito. Doon niya nakitang may mga pumasok sa loob na mababalahibong nilalang at tila nagsusumbong kay Ismael na susugod daw dun sa kanilang tahanan ang mga tiyuhin nito. Bigla namang lumabas si Ismael kasama ang mga nilalang at sinaratuhan ng pinto itong si Ramil. Di rin nagtagal, nakapansin si Ramil ng mga anino sa likod ng kanilang gasera na gumagalaw-galaw sa sobrang lakas ng hangin. Naririnig niya ang alulungan sa labas na paniguradong gawa ng mga aswang at isa na doon ang tatay niya. Wala naman siyang ideya kung ano ang nangyayari sa labas, ngunit kinikilabutan siya base sa mga tunog na kanyang naririnig. Umiiyak siya habang umaasa na babalik pang buhay ang kanyang tatay Ismael at hindi magwawagi ang mga aswang na nais kumuha sa kanya at gawin siyang pagkain. Mahigit 1 oras bago humupa ang ingay sa paligid. Alam niyang tapos na, ngunit ayaw pa din niyang lumabas sa kanyang pinagtataguan. Maya-maya lang din ay bumukas ang pinto at nakita niya si Ismael na duguan. Puno ito ng sugat ngunit nakangisi itong lumapit sa kanya habang nagwiwika ng, "Anak, panalo ko. Di ka na nila masasaktan pa. Napuruhan ko na sila at sila ang sumuko sa duelo namin. Sa sitwasyon nun, tiyak kong hindi na yun mabubuhay pa." Wika ni Ismael habang ika-ikang lumalakad paupo sa upuan. Lumabas naman si Ramil at inalalayan ng kanyang ama. Doon niya nalaman na napuruhan itong kanyang tiyuhin at mga kasama nitong aswang. Ginamit niya ang kanyang natitirang lakas upang ipaglaban si Ramil sa mga ito. Kapalit naman noon ay hindi na siya kaanib ng kanilang angkan at hindi na siya parte ng ritual kung saan mas lalo siyang lumalakas. Sinabi din ni Ismael na unti-unti na siyang manghihina sa mga lilipas na linggo at baka sumunod na din siya kay Juno. Parang nabingi naman si Ramil sa kanyang mga narinig dahil hindi niya kakayaning mawalan ulit ng isang ama. Aswang pa din naman si Ismael. Katunayan, nahanay ito sa angkan ng mga gabunang antigo. Konting trivia lang po ulit, kabaryo. Ang mga gabunang antigo ay ito yung mga nahanay sa sinaunang aswang. Kumbaga, sila yung unang aswang na dumating dito sa atin. O hindi naman, sila yung pinaka matanda sa kanilang lahi. Kasi nga, kung
Maririnig nyo, antigo. Antigo is, kumbaga, luma, di ba? Ayun lang mga kabaryo. Balik tayo sa kwento. Kaya naman, mabilis maghihilom ang mga sugat niya. Hindi na siya umaalis ng bahay at ibinibigay na lang ang kanyang oras kay Ramil upang maturo dito kung papaano mabuhay mag-isa. Lumipas naman ang mga linggo at nangyari na nga. Unti-unti nang nanghina si Ismael at dumating na sa puntong hindi na ito makalakad pa. Lugmok na lugmok si Ramil noon. Nang mga panahong iyon ay wala ni isa sa kanilang baryo ang gustong tumulong sa kanila dahil sa galit sa kanyang ama. Sinabi na lamang ni Ismael na tanggapin na lang ang katotohanan na malapit na siyang mawala. Kinagabihan nga ay seryosong nagwika si Ismael kay Ramil na hindi pa roon natatapos ang hidwaan ng kanilang angkan. Marahil ay balikan umano si Ramil ng kanyang tiyuhin at ng anak nito. Alam niyang mas mataas na uri ang dugong nananalaytay sa mag-amang iyon. Ramil, may sasabi ko sa iyo. Tandaan mong maigi ito. Ramdam kong mawawala na ako. Pag nangyari iyon, lisanin mo ang baryong ito. Meron akong itinanim, isang bukos ng ginto sa ating bakuran. Gamitin mo yung upang magsimula ng bagong buhay. Agad mo ring baybayin ang lugar ng Tuboso sa Negros. Hanapin mo ang kababata kong si Mando. Wika noon ni Ismael kay Ramil. Bakit itay? Anong meron sa lugar na yun? Sa kasino si Mando? Tanong na wika ni Ramil. Hindi naman sumagot itong si Ismael. Tanging titig lamang ang nagawa noon. Umaga na noon. Nagising si Ramil na hindi na makapagsalita itong si Ismael. Putlang-putla at umaagos ang kulay itim na dugo sa ilong nito habang sumisenyas na may lalabas sa kanyang lalamunan. Iyak ng iyak si Ramil at hindi malaman ang gagawin nang bigla na lamang siyang niyakap ni Ismael. Doon na nga ito nalagutan ng hininga at tuluyan na wala ng buhay. Nalaglag ang isang itim na hiyas sa bunganga nito at itinago ni Ramil sa kanyang bulsa. Sa edad na 10 ay bumangon siya sa pagkakadapa. May mga nakilala siyang kapwa niya kabataan na walang bahay at mga magulang. Hanggang sa lumipas pa ang ilang mga taon at may mga kumupkop sa kanila at unti-unting gumanda ang kanyang buhay. Ilang taon pa ang lumipas, naging tahimik naman ang naging buhay ni Ramil. Naging isa siyang normal na bata noon, hanggang sa tumungtong ito sa edad na 16. Kung hindi nagkakamali ang kaibigan ni Lolo, na nasa taong 1952 na iyon. Hindi naman nalata sa mukha ni Ramil ang kanyang edad. Dahil kasi buhat ng mapadpad ito sa kapamilyang kumupkop sa kanya, lagi na itong tumutulong sa mga gawaing bukid. Maging ang pagpunta sa laot upang manghuli ng isda.
Masaya naman ang pamilyang kumupkop sa kanya. Hindi maramdaman ni Ramil noon na naiiba siya sa mga anak noon. Hapon noon, habang mainit ang kalupaan, habang naglalagay ng binhi ng palay itong si Ramil, isang hindi popular ang lumapit sa kanya habang nagwiwika ito ng, "Bata, alam mo ba kung saan pwedeng manghingi ng pagkain? Halos 2 araw na kasi akong hindi nakakakain." Tanong ng nilalang Ramil. Nang marinig iyon ni Ramil ay kaagad itong nagbigay ng konting halaga. Sabay sambit ng, "Pasensya na, Manong, hindi ko alam. Pero ito konting salapi, idagdag mo na lang sakali. Kung makahanap ka man o makakita ng iyong pwedeng kainan." Sagot ni Ramil sa matanda. Tila ngumisi lamang iyon sa kanya. Maya-maya ay mabilis naman itong umalis. Ilang araw ang lumipas pa. Tila napapadalas ang pagkamatay ng mga kambing sa kanilang lugar. Hindi nga lang kambing iyon. Ultimo mga manok ay ganoon rin. Ang nakapagtataka lang ay parehas ang pagkamatay ng mga ito. Wakwak ang dibdib at tila wala na ang laman loob ng mga ito. Agad namang nabahala si Ramil noon dahil meron silang iilang tupa na pinapastol noon. Kinagabihan ay agad niyang itinali sa tarangkahan ng kanilang bahay ang mga iyon. Bukod kasi sa iyon lang din ang kanilang inaasahan na mabibenta ng malaki paglipas ng 2 buwan. Kinaumagahan ay wala namang nangyari sa mga iyon. Agad na kinalagan iyon ni Ramil upang ipastol at makakain ng mga damong ligaw. Agad na nagtungo naman si Ramil sa talipapa upang mag-angkat ng mga isda na nahuli nila sa laot. Pagtungo nga niya roon, agad niya namang inilako ang mga dala niyang isda. Laking gulat naman ito nang may tumapik sa kanyang balikat mula sa likuran. Paglingon nga niya ay laking gulat naman ito. Dahil kung hindi siya nagkakamali, ay yung binigyan niya ng konting bariya, ay yun na naman ulit iyon. Maya-maya pa ay nagwika ito kay Ramil ng, "Magkanong isda na ibinibenta mo, bata?" Tanong ng nilalang. Medyo mataas po ito, Manong. Gawa ng sariwa at kakahango lang nito kani-kaninang umaga sa laot. Sagot ni Ramil. Nang marinig iyon ng nilalang ay sumagot naman ito ng, "Huwag kang mag-alala dahil may pambayad ako. Gusto mo triplihin ko pa?" Sagot nito habang pangisi-ngisi. "Hindi naman po sa ganoon, Manong." Agad na naglakad ng mabilis itong si Ramil dahil sa hindi niya umano magustuhan ang aura ng lalaking iyon. Kung titingnan mo kasi ay halos sobrang tanda na noon. Mahalata mo yun sa kanyang pangangatawan at maging sa balat. Patuloy na naglako si Ramil sa talipapa ng mga sandaling iyon. Pansin ni Ramil na sobrang tumal noon, na hindi naman kadalasan ka doon. Kaya sumapit ang hapon at
Halos hindi man lang nangalahati ang isdang daladala niya. Wala naman itong magagawa kundi iuwi ang mga iyon. Pasado 6:00 na rin siya nang makauwi sa kanilang tahanan. Pagdating nga nito sa kanilang bahay, agad na nagtanong at nagulat ang taong kumupkop sa kanya na itago na lang natin sa pangalang Tio Roger. "O Ramil, matumal ba? Parang ang dami mong natirang isda." Wika ni Mang Roger sa kanya. Oho Tio. Hindi ko nga rin alam kung ba't ganito eh. Kadalasan naman tanghali pa lang nauubos na ang isdang daladala ko." Sagot ni Ramil. Nang marinig iyon ng matanda ay agad na sinabihan naman itong bumawi na lamang sa mga susunod na araw. Kakatapos lang din nilang kumain ng hapunan ng mga sandaling iyon. Sumapit naman ang 9:00 ng gabi. Naghanda naman sila upang magpahinga na. Ganoon kasi ang oras ng mga tulog ng mga tao sa kanilang lugar. Habang nakahiga itong si Ramil, may isang malakas na kalabog ang gumising sa kanila. Nang sumilip sa siwang itong si Ramil, mayroong isang baboy ramo ang nag-aangil sa kanilang bakuran. Halos nanlisik ang mga mata ng nilalang na iyon. Maya-maya pa ay lumabas itong si Tio Roger. Dala ang isang sundang. Akmang susugod ang nilalang na iyon. Wala namang nagawa si Tio Roger noong sandaling iyon, kundi harapin ang nilalang. Dahil sa wala namang alam iyon sa kahit anong lihim, madali lang sa nilalang na tapusin iyon. Agad namang tinarak ng nilalang ang matatalim nitong kuko sa tadyang ni Tio Roger. Kalaunan ay binawian ng buhay itong si Tio Roger. Nakita ni Ramil na ang nilalang na may gawa noon ay ang tiyuhin niyang pumatay kay Ismael at Juno. Muling nanumbalik ang hinagpis noon ni Ramil sa nilalang. Sa pangatlong pagkakataon ay naulit-ulit ang pangyayaring iyon. Napagtanto niya noong panahon na iyon ay hindi pa pala natatapos ang galit ng aswang na iyon. Ilang araw ang makalipas ay nailibing na si Tio Roger. Labis ang lungkot ni Ramil noon dahil nga roon kaya't napagpasyahan niyang lisanin ng baryong iyon. Dala ang mga alaalang iniwan sa kanya simula noong bata pa lamang siya. Wala namang nais na gustong gawin itong si Ramil, kundi ang maghigante. Doon pumasok ang huling mga sinabi ni Ismael sa kanya. At napagpasyahan niyang magtungo sa lugar kung saan sinabi ni Ismael na hanapin ang nakababata nitong kaibigan na si Mando. Okay, so ayun. Opinion ko sa kwento ni Ramil, no? Ang galing lang din na hindi siya napatay nung panahon na nasa pangangalaga pa siya ni Ismael saka ni Juno. Ang nakakalungkot lang dun, namatay si Juno. Tapos si Ismael ganun din. Kasi niligtas siya di ba? Kumbaga yung tiyuhin kasi ni Ismael saka ni Juno is mga talagang nasa lahi ng gabunan. Although aswang din naman si Ismael. Pero yun nga, ang gustong mangyari kasi gawing kabayaran si Ramil sa pagkamatay ni Juno na hindi niya namang kasalanan, di ba?
Saka, yun nga, nagkaroon din ng taong kumupkop kay Ramil, itong si Tio Roger. Medyo maiksi na rin yung kwento na pinadala. Pero nakakalungkot lang din kasi sabi niya nga sa ikatlong pagkakataon, namatay pati si Tio Roger, no, na kumupkop kay Ramil. Tapos, hindi ko lang din alam kay Ramil, no, ba't hindi niya pa sinunod si Ismael noon na umalis na sa lugar na yun. Kasi nga mismong si Ismael, bago mamatay, alam niyang hindi pa tapos yung laban o alitan sa angkan nila. Tapos yung niluwang hiyas o ano ba yun, itim na, siguro yun na yung parang dapat kasi ipapasa ni Ismael yun kay Ramil, di ba? Kasi nga, kung gusto niyang iyang gawin itong si Ramil, pero hindi niya ginawa, di ba? Bagkos, yun nga, pinapahanap na si Mando. At yun, meron tong part 2 mga kabaryo. Ang kinaganda lang nito, hawak na natin yung sulat. Isusunod na natin agad para hindi kayo mabitin sa kwento. Kayo kung may comment kayo sa unang yugto ng buhay ni Ramil, pa-comment ako sa baba, babasahin ko yan. Hintayin niyo yung part 2. Isusunod ko na. Yun lang. Salamat.